Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po nanonood, please click mo na yung Jeremy's TV Manila. Anyway guys, wala nang bayad to, libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright? Thank you very much po. So ang topic natin ngayon for today's reflection o ating pagdinilayan sa araw na to. Bigo ka ba sa mga plano mo sa buhay? Yan guys, di ba? Marami sa atin ganyan. Kaya ikaw ngayon ay sobrang lungkot mo. Di ka makamove on, akala mo end of the world na. 'Di ba? Pero ang mga plano mong 'yan, guys, meron pang mas magandang plano pala ang Diyos para sa iyo. Hindi lang sa ating lahat. Siyempre yung dahilan na 'yan, napakalungkot pagka hindi natupad ang mga bagay na pinapangarap mo o gusto mo mangyari sa buhay. Halimbawa, 'di ba? Sa exam mo, hindi ka pumasa kung isang estudyante ka. Bumagsak ka, di ba? O kaya naman nag-apply ka, pinangarap mong trabaho, hindi ka rin natanggap, di ba? Sa iyong trabaho, o kaya naman sa business mo, hindi nag-click, naglabas ka ng malaking pera, di ba? Inaasahan mo na papatok ang negosyo mo, pero hindi pumatok, na bankrupt ka ba, di ba? So marami tayong ganyan. At sa pamilya mo, di ba? Yung relasyon mo sa asawa mo, hindi pa rin tumitino. Nagbabarkada pa rin, umiinom, umuwi ng madaling araw, at nagsusugal, nagadik-adik, at kung ano pang mga problemang kinaharap ng asawa mo. At yung mga anak mo, di ba, nagiging pasaway. Di ba? Ayaw ka sundin. Kung anong gusto nila, sila yung nasusunod, nawawalan ng respeto sa iyo. So, maraming bagay, di ba, ng mga plano natin na hindi natutupad dahil sa mga hindi rin natin maintindihan. Pero gaya ng sabi ko, na may plano ang Diyos para sa atin. At hindi lang yon, mas maganda pa dahil pag nagplano ang Diyos ay siksik-liglig, umaapaw ang mga biyaya, di ba? Kaya nga pagka talagang naisip mo, nasira na ang lahat. Diba? Nawala na ang lahat sa'yo. Ano ka na? Kumbaga, groggy ka na. Nawawalan ka na ng pag-asa. Pinanginahan ka na ng loob. Pero huwag kang mag-alala. Isipin mo na nandyan ng Diyos na kasama mo sa buhay mo. Na hindi ka niya pababayaan. Kaya nga sabi sa Hebreo, chapter 13, verse 5. Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Diba? Pakagandang mensahe guys. Ito ang panghawakan natin. Bagamat dumaraan tayo sa mga matitinding pagsubok, kanya-kanya tayong pagsubok guys. Depende sa level, depende sa sitwasyon. Diba? Merong malala, merong tama lang, merong nasa gitna. So depende nga. Pero maswerte ka o bless ka kung ang napuntang problema sa iyo ay minor lang. Hindi kagaya natin mga ibang mga kababayan natin na sobrang dagok sa kanilang buhay ang kanilang mga pinagdadaanan. Kaya ang lahat ng yan guys, may plano ang Diyos. Huwag lang tayong titigil kung ano yung ginagawa natin kabutihan, tuloy mo lang. At dumarating ka na sa puntong parang naubos na yung lakas mo, di ba? Yung kakaisip mo, stress ka na, na pili mo, wala na talagang tutulong sa'yo, huwag kang mag-alala. Nandyan ang Diyos. Hindi ka man tulungan ng lahat. Pero pag si Lord ang tumulong sa'yo, lahat ng problema mo, solve. Di ba? Magugulat ka na lang. Tapos na pala lahat ng problema mo dahil sa tulong ng Diyos. Basta siyempre, manampalataya ka lang at huwag mo tigilan yung pagdarasal, di ba? Yung pakipagrelasyon sa Diyos na yung kasabihan natin, guys, di ba? Na habang may buhay, may pag-asa, lalo na kung may panampalataya ka, guys, di ba? Walang imposible. Walang imposible sa taong tumatalima sa pananampalataya. Dahil alam naman natin, guys, ang pananampalataya hindi nakikita, di ba? Pero umaasa tayo na may mangyayaring maganda. At yung magandang mangyayari na yun ay manggagaling lang, wala nang iba kundi sa Diyos. Kaya yan po lagi nating isipin
na ano man ang kalagayan natin dito sa buhay nito, sa mga pagsubok na nagkapatong-patong na, di ba? Nagkasunod-sunod na. Hindi mo na alam ang gagawin. Magdasal ka lang. Nandiyan ang Panginoon, handang tumulong sa'yo. Kung bumbuka sa daan, kung dead end na yan, hindi. May extension pa yan. Itutuloy mo lang. Ang Diyos ay itutuloy ang daan, hindi sa dead end. Tuloy-tuloy lang. Basta tuloy-tuloy lang ang iyong pananampalataya at pakipagrelasyon sa Diyos. Napaka-importante. Diba? Kung sunod-sunod ang problema mo, sunod-sunod ka rin magdasal. Sunod-sunod ka rin magsimba. Diba? Diyan ka kumapit, huwag kang kakapit na kung kanino man o saan man. Diba? Dahil yan ang tanging magbibigay ng kalakasan sa iyo ang ating Panginoon Jesus. Na biguman tayo, di ba? Na hindi natupad ang ating mga pangarap, ay nandiyan ng Diyos. May mas magandang plano pa para sa iyo. Kaya sa kapatid natin ngayon nanonood sa aking vlog na malubhan ng karamdaman, problema sa pamilya at problema rin sa financial, sabayin mo ko sa napakasimpleng dasal na kung ikay maniwala at ikay magtiwala sa Diyos, lalo na kay mananampalataya, ano man ang iyong problema, hingin mo lang sa kanyang pangalan ng ating Panginoon Jesus, at yun ay ipagkakalob sa iyo sa tamang panahon. So tayo manalangin. Lord, bless niyo po ang kapatid namin ngayon nanonood sa aking vlog na malubhan na po ang karamdaman. Stage 4 cancer na, Lord. Tinaningan na po ang kanyang buhay. At kung ano pa mga bumabalot na karamdaman at sakit na nararamdaman sa kanilang katawan, ipuhin niyo po, Lord, yung mapagpagaling na kamay. Haplusin niyo po, Lord. Tanggalin niyo po ang kanilang karamdaman. Yakapin mo mahigpit. Alam naman po namin na wala po imposible sa inyo kung iyong lulobin. At ganoon din po sa pamilyang nasisira ng lahat, nawawala na, nagkawatak-watak na. Ipuhin niyo po ang kanilang puso na maging mapagpatawad at mapagkumbaba. Magkapatawaran sa isa't isa at ibalik ang magandang relasyon at pagbigis-bigisin niyo po muli. At ganoon din po, Lord, sa financial na kailangan po namin lahat. Lalo na yung kapatid namin walang-wala. Ultimong pambili ng 1 kilo ng bigas, ng ulam, ng pambili ng gamot, pambawon sa mga bata. I-bless niyo po ang aming hanap buhay para may provide namin ang kanilang mga pangangailangan. At patawarin niyo po kami sa aming mga kahinaan at kasalanan. Ang lahat ng ito iniling namin sa matamis na pangalan natin, Panginoon Jesus. Amen. To God all be the glory. Sa ngalan ng Ama ng Jesus Santo. Thank you very much po.